let's say kunyari po 'no, ang isang tao ay obese at meron po siyang heart failure. Ano po ang, dapat na gawin para, ma-prevent po yung, further serious problems nito? Okay. So magandang tanong po 'yan, kasi nga po ang obesity ay related sa pagkakaroon ng mga sakit sa puso tulad ng banggit ko po kanina, tulad na po ng pagkakaroon ng bara sa ugat sa puso at yung heart failure na tinatawag. So karamihan po ang epekto po ng pagiging overweight or obese sa puso, bukod po sa napapadami nila yung balot na taba sa paligid ng puso, is napapalaki din po nila yung puso mismo. May pagkakataon din na napapakapal nila yung muscle ng puso. At karamihan po ng mga pasyente po may overweight or obese ay may mga ibang sakit din po tulad ng hypertension o mataas na blood pressure, dyslipidemia or mataas na cholesterol, at diabetes or mataas na blood sugar. So lahat po ng mga factors na ito, yung mga tinatawag nating risk factors, ay mga dahilan po para po ang puso ng isang pasyenteng overweight or obese ay maging malaki, at pag medyo malaki at habang lumalaki ang puso ay nagiging mahina ang bomba ng masa ng puso nito. Pero karamihan po ng mga pasyente pong obese or overweight ay may tinatawag na heart failure with preserved ejection fraction. So ano po ba ito? So ito po yung mga pasyente na may mga simptomas po ng mga heart failure. Ibig sabihin po, ito po yung mga madaling hingalin, madaling mapagod, kinakabugan, umaakit ng hagdan, dalawang palapag pero hingal na. Yung mga usual na aktibidades sa bahay, hindi na po nila kayang gawin. So ito po yung may mga simptomas ng heart failure. Pero pag 2D echo po natin or ultrasound ng puso para ma-assess po yung function at struktura ng puso, ay makikitang normal. At ito po ay common po sa mga overweight or obese na mga pasyente. Kaya importante po na mapa-check up po ang mga pasyente kung may mga ganitong sintomas, lalo na po yung mga pasyente na overweight at obese. Kasi po, pwede po maging normal pa po ang kanilang puso pero may mga sintomas na po sila. At ito po yung stage na maaari pa pong ma-prevent or maagapan na lalong lumala ang puso ng mga pasyente po ito. So doon po sa tanong kung ano po yung Yes, Yes, Doc. ma'am. Go ahead po. Sige po, Doc. Go. Sige po. So doon po sa tanong po ni Ma'am Jackie kung ano po yung pwede pong gawin para po ma-prevent na lalo pong lumala yung heart failure sa mga tao pong may overweight or obese, syempre number one po dyan yung tinatawag na lifestyle modification. So ano po ba yung lifestyle modification? Syempre po yung pagsunod po sa mga tamang pagkain, exercise po ng regular, pagtigil po sa paninigarilyo, pagtigil po sa pag-inom ng alak, tapos po weight loss, yun po yung pinakaano dyan. Yan po yung mga tinatawag na mga non-pharmacological interventions or yung mga hindi kinakailangan ng gamot para po maiwasan ng sakit sa puso, lalo na po sa mga overweight at obese na pasyente.